Gusto mo bang maglalamog? Tara, samahan mo ako. Usap tayo guys. Ayun, sa mga gustong maglalamog dyan. So, maraming nagsasabi na malaki raw kita. Nakakaengganyo, di ba? Minsan sasabihin nila umaabot ng 2,000 kasi nga may double booking na ngayon. So, hindi rin natin masabi. Depende pa rin yan. At para-paraan. At may mga techniques sila kung bakit umaabot ng 2,000 mahigit yung mga kinikita nila araw-araw. Yan ay sagaran. Diba? Eh kung hindi ka angkop dun sa ganitong trabaho o yung paglalamog, huwag mo nang subukan. Kumbaga, pinasok mo lang yung paglalamog dahil na nainganyo ka lang sa mga kinikita nila. Huwag mo nang ituloy. Kung maganda naman trabaho mo, nasa minimum wage ka at may benepisyo ka, diyan ka na lang muna. Pero kung passion mo yung pagdadrive o pagmamaneho ng motor, araw-araw ikot-ikot ka sa Metro Manila. Minsan umabot ka ng Bulacan area, Cavite area, Batangas pa nga go. Diba, masasabi ko lang, parang nagtrabaho ka lang din sa minimum wage. Kasi nakakapagod din kung bibiyahe ka umaga, uwi ka ng sagad-sagaran mga alas 10, alas 11 ng gabi. Hindi na maganda yun, toxic na yun. Pagod abutin mo. Or baka madisgrasya ka pa. Kita ka nga ng malaki. Napupunta rin sa kung ano-ano. Minsan gamot. Or ano pa man. Malaki nga. Malaki naman. Kaso malaki din ang bawas ni lalamog. Kada biyahe mo. So siguro nasa isip mo yung paglalamog, tuloy mo lang kung gusto mo. Pero andun yung mga problema na darating every time na magra-rides ka na or papasukin mo yung paglalamog. No, andan yung risky. May maganda at may pangit na mangyayari. Araw-araw yun. Kailangan mahaba yung pasensya mo sa mga customer. Lalong-lalo na sa kalsada, mahaba yung pasensya mo bilang isang lalamog rider. Dahil may mga times na kinakansilan ka, nandun ka na sa pick-up point, kinakancel pa. Minsan naman gusto nilang idire-diretso yung order nila, hindi sapat yung binabayad. Buti kung dudublehin nila yung bayad, di ba? Nakakaasar lang. So laban pa rin. So sa mga gusto dyan, go, tara, lalamog tayo.